Saksi. Patuloy naman ang paalala ng Bangko Sentral sa publiko mag-ingat sa pagkalat ng mga pekeng pera. Kanina isang babaeng nagtangkang magbayad ng pekeng paper bill ang inaresto sa Orani, Bataan. Narito ang report, una po sa Saksi. Salamat na lang daw sa anunsyo sa palengke na may kumakalat na pekeng pera. Napaisip ang tinderang si Aling Aurora nang matanggap ang 500 pisong bayad ni Norma Uto na bumili sa kanya ng kalahating kilo ng tilapia. Parang kinabahan ako, pumunta ako sa opisina. Sabi ko, tingnan ko nga ako, pagkakakita ko, nakapalay pero nasa akin. Yun pala, hindi lang si Aling Aurora ang nabiktima kundi 3 pang tindera. Ang isa pang nagre-reklamong tindera binilhan daw ng pang-exchange gift ni Uto. May isa pa raw kasamang babae si Uto na ayon sa tinderang ito ay siyang may hawak ng pera. 5 500 peso bill, 3 200 at 6 na 100 peso bills na di umano'y pare-parehong peke ang nakuha kay Uto. Depensa naman ni Uto, galing daw sa sweldo ng kanyang asawa ang pera at di raw niya alam na peke pala ang mga ito. Nakakulong ngayon si Uto habang pinaghahanap ng pulis ang babaeng kasama niya. Dahil magpapasko at kaliwat kanan ang pamimili ng mga panregalo, nagbabala na ang mga otoridad sa paglipana ng mga pekeng pera. Noong nakaraang buwan lang, inireklamo ng isang tindera sa Divisoria ang isang babaeng nagbayad sa kanya ng pekeng 1,000 piso. Paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad, alamin ang pagkakaiba ng mga tunay at pekeng pera. Mas makapal at may hibla ang tunay na perang papel, habang manipis ang peke. Wala ring security mark ang peke kapag tinapat sa ilaw. At kung matingkad ang kulay ng urig na perang papel, mukhang kupas naman ang peke. Pwede ring ikiskis sa puting papel ang inyong pera. Ang tunay, nagmamarka ang tinta sa papel. Para sa Saksi, Dante Perello, nag-uulat. Sa ibang balita, humingi na ng tawad ang truck driver na umararo sa 17 sasakyan sa South Luzon Expressway kahapon. Ayon kay Jose Sapo, tawalan ng preno ang kanyang minamanehong truck. Itinanggi niyang tumakas siya matapos maganap ang aksidente. Tumulong pa raw siya sa ilang biktima. Pero napilitan siya lumayo dahil baka raw siya saktan ng mga galit na tao. 14 po ang sugatan sa karambola. Pasensya na ho sila. Sila talaga hindi ko sinasadya yun. Samantalang puspusan ang paghahanda para sa kaarawan ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa General Santos City bukas. Pero kanina naging abala muna si Pacman sa ilang proyekto sa kanyang nasasakupan. Mula sa General Santos City, Saksi si Tina Panganiban Perez. Maagang pa-birthday ang parangal na natanggap ni Congressman Manny Pacquiao sa bisperas ng kanyang kaarawan. Ginawaran kasi si Pacman ng Police Honors ng Region 12 ng PNP dahil sa suportang ibinigay niya sa pulisya ng rehiyon. Maliban sa Gold Sword, binigyan din siya ng litrato ng laban niya kay Antonio Margarito. Challenge natin is yung hindi pa natin talaga masabi na totally peaceful na sa ating probinsya, but we're trying to do our best na mawala talaga. Kasunod nito, ganado naman pinangunahan ni Pacquiao ang pagtatanim ng kape sa paglulunsad ng kanyang cooperative coffee farming project sa bayan ng Malungon. Kasabay nito ang pagbubukas din ng Placement Assistance Coordination and Manpower Assessment Network o Pacman Center. Ang parehong proyekto, makakalika raw ng dagdag trabaho para sa mga nasasakupan ni Pacquiao sa Sarangani. Dito na rin niya pinulong ang mga katuwang sa ipinatatayong ospital na kahit wala pa raw ay mayroon ang mga ilalagay na medical equipment mula sa mga donasyon. Ang good mood ni Pacquiao nagtuloy-tuloy hanggang sa pag-alis niya nang parahin ang kanyang sasakyan ng ilang residente para sila'y mangaroling. Kaya naman 2,000 pisong pamaskong iniabot ng boksingerong kongresista. Pagdating sa Kapitolyo, nag-ala Santa Claus naman si Pacman. Bitbit ang mga regalo para sa mga kabataan ng probinsya. Ganun talaga ako, imbis na ako ang bibigyan. Ako ang nagbibigay sa mga kababayan natin. Sa buhos ng biyaya kay Pacman, wala na raw siyang mahihiling pa. Pero na-excite pa rin siya sa isang partikular na regalo. Masaya lang ako sa regalo ni Bob. Yung patik-pilit na watch. Ayaw ko isuot baka magasgasan. Puspusan naman ang paghahanda sa KCC Mall Convention Center sa Jensan kung saan isasagawa ang birthday celebration ng kongresista bukas. Todo practice na nga ang mga performers sa party na inaasahang dadaluhan ng mahigit 1,000 bisita, kabilang na sina Juan Manuel Marquez, top rank promoter Bob Arum at Pangulong Noynoy Aquino. Mula sa General Santos City, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
Balikan natin ang balita tungkol sa mga Azcals. Hindi naman nagpahuli ang mga taga-suporta ng Azcals dito sa Pilipinas sa pag-cheer sa kanilang mga idolo. At kahit natalo ang Azcals, tuloy pa rin ang kanilang suporta sa Philippine National Football Team. Live mula sa Makati, saksi si Sirian Aguho. Sirian. Tama ka dyan, Maris. Dinagsa ng football fans ang ilang sports bar dito sa Metro Manila para subaybayan ang laban ng Pilipinas versus Indonesia. Full house ang National Sports Grill dito sa Makati sa dami ng mga nanood sa laban ng Philippine Football Team sa Indonesia. Sa gitna ng kanilang masayang hapunan, maya-maya ay bigla na lang sila nag-cheer para sa ating football team. Isa sa mga di maawat ang dating football varsity na si Will Remot. Ayon sa kanya, maganda daw ang pinakita ng Philippine Football Team dahil mula raw sa dati nito pagkatalo na 13-1 ay ngayon ay nakaabot pa sa semifinals. Si Brian naman, yung isang na-interview natin na European, bagamat European ang kanyang mga magulang, laking Pilipinas daw siya at talagang Philippine Azcals ang kanyang sinusuportahan. At kung nooy tila kakaunting suporta na kuha ng Azcals, ngayon todo bigay lahat dahil lahat nag-cheer, lahat kumakampay at lahat sinisigaw ng pangalan ng Azcals. Mismo ang pamunuan nga ng restaurant nagulat sa dami ng mga nagre-request sa kanila na ipalabas ang laban. They're surprised na very big yung pagtanggap nila sa football. At kahit soli na nanalo ang Indonesia kontra sa Azcals, hindi daw mawawala ang suporta ng ating mga kababayan. Maris, sa linggo nga yung nakatakdang rematch ng Indonesia laban sa Pilipinas at kahit na natalo kanina ang Azcals, marami umaasang makakaresbak ang mga Pinoy na naghahanda ng araw ang Philippine National Sports Grill para sa muling pagdagsa ng tao. Maris? Salamat, Sirian Aguho, nagulat live mula sa Makati. Bago naganap ang mainit na laban, todo ensayo pa rin ang Philippine Azcals at dahil sold out na ang ticket, nakontento na lamang ang maraming fans na maghintay sa labas ng stadium at bumili ng mga souvenir item. Darito ang report. Maaga pa lang, akalain mong mainitan ng laban sa labas ng Gelora Bung Carlos Stadium. Pero hindi tropeo kundi ang matagal ng sold out na $40 ticket ang pinaglalabanan ng mga gusto makapanood sa laban ng Pilipinas at Indonesia. Kaya ang iba, nakontento na lamang sa pagbili ng mga souvenir tulad ng t-shirts at foghorns. Habang matyaga naghihintay ang mga fans, puspusa naman ang ensayo ng mga miyembro ng Philippine National Football Team o Azcals. Yes! Bago magtanghali kanina, todo practice sila gamit ang naimbentong laro, ang pinaghalong football at tennis. Hindi lang daw ito warm up, kundi pantanggal na rin ang kaba. Puspusan din nilang pinag-uusapan ang ikakasang matinding depensa laban sa Perinya Suzuki Cup favorite na Indonesia. Underdog nga kung ituring ang Azcals, pero hindi raw ito sapat na dahilan para panghinaan sila ng loob. Kahit pa nga, libu-libong fans ang mag-cheer sa Indonesia. But when there's so many people, you can't hear anything, so you're more concentrating on the game. So it'll probably be easier for us with 80,000 than one person. I think Philippines is a good team. It shows the stats. You know, they received only one goal. They haven't lost a game against good opponents. Vietnam is very good. Singapore is strong. Malaysia is not is not a bad team. I think they're good. Para sa saksi, Ian Cruz sa gulat. Halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang puno ng pag-asa sa pagpasok ng bagong taon. Ayon yan sa survey ng Pulse Asia. Pero 50% sa mga respondent ang nagsabing walang pinag-ibang Paskong ito sa nakaraang taon. Narito po ang aking report. Ngayong December 25, 15 taon nang ipagdiriwang ni Mario Maniego ang Araw ng Pasko sa Philippine Orthopedic Center. Taong 1995 nang madulas siya sa pinagtatrabahuhang babuyan at mula nito'y tuluyan ng naparalisa ang katawan mula lieg hanggang paa. Sa kabila nito ni Ninsay, di nawala ng pag-asa ang kanyang asawang si Jesusa. Nabubuti ang lagay ni Mario at balang araw ay gaganda rin ang kanilang buhay. Di po ako nawawala ng pag-asa na may darating pa rin pong tulong na manggagaling kung saan, kung sino mang hulog ng langit na nagbibigay sa amin ng mechanical ventilator. Patuloy ding umaasang magkatrabaho. Pantustos dito. Tulad ni Jesusa, pag-asa rin ang pinanghahawakan ng halos 9 sa bawat 10 Pilipino base sa pinakauling survey ng Pulse Asia.
Sabi ng 89% ng mga sinurvey, puno raw sila ng pag-asa sa pagpasok ng taong 2011. Ang nalalabing isa sa bawat 10 Pilipino naman, kung hindi nangangamba sa maaaring dala ng bagong taon, hindi na raw nakakaramdam ng pag-asa o di kaya pangamba sa pagpasok ng 2011. Pero kung Pasko ang pag-uusapan, wala pang nakikitang pagbabago ngayong taon ang 50% ng mga Pilipinong respondents ng survey. Pareho pa rin daw ito sa Pasko ng 2009 kahit pa nagpalit na ng administrasyon. Gaya na lamang ni Rick Anthony Calais, breadwinner at nurse sa parehong ospital kung saan nakaratay si Mario. This is actually a government hospital. Wala ako masyado napipansin na pagbabago kasi yung facilities namin last year, same pa rin ang facility ngayon. So at least sana man lang madagdagan yung aming budget, sana man lang madagdagan yung aming mga machines, mga gamit sa hospital. In terms of benefits, yung benefits kasi pareho lang. Last year at ngayon pareho lang naman. Isa nababawasan pa nga eh. Kalahating puno man o kalahating kulang, kung paano tingnan ng Pilipino ang tubig sa baso ay hinulma ng ating mga sariling karanasan. Pananaw na maaaring magbago sa patuloy na pagpapalit ng mga taon. Ako si Marisa. At tula sa survey ng Pulse Asia, 50-50 rin ang ating mga kapuso sa kanilang sagot sa Twitter at Facebook kung mas merry ba ang kanilang Pasko nila ngayong taon. Reklamo ni Benjamin Sidlawan, hindi merry. Una, walang pera, tapos nakipag-break ang GF ko. Tapos, di pa makakauwi sa probinsya para makasama ang pamilya ko. Tweet naman ni Tondo_Manila, mas gipit ang Pasko ko. Dito ako sa Japan kung saan ramdam ang bagsak ng economy, kaya kapos ang padala ko sa Pinas. Ang taas pa ng bilihin dyan. Pero meron din naman pong mas happy this Christmas. Hirit ni Nancy Sarmiento, oo, mas merry ngayon kasi nakaprepare na ako sa lahat tulad ng mga panregalo sa mga inaanak, ilang kamag-anak at mga kaibigan. May espesyal na dahilan naman si Catherine Soriano. Sabi niya, opo, kasi kasama ko po buong family ko kasi po last year hindi kami kompleto. At sama-sama natin saksihan, bagong layan si Hubert Webb nakapagdala at nakapag-shopping muli. Phil Young husband ng Philippine Ascals crush ng bayan sa Indonesia. Mahigit 4 na ang Batang Bulag, pinasaya ngayong magpapasko. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Ang Petron Turbo Diesel ay kaakibat ng saksi sa paghahatid